Magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, BP Sara kinumpirmang tinanggalan ng 75 police security escort, no, sa kanyang pag-ikot-ikot dito sa buong Pilipinas. Lilinaw po natin. Eto po bang kasi ang dami na po nagpanukala na palit brand lang, no? Yung from Pogo papunta po sa internet gaming licensee, no? O IGL. Pag-uusapan din po natin na parang ang usapin po bakit yung problem yung video, no, yung video po ba yung magpapatunay kung peke ba o hindi yung video? Yan po ba ang magpapatunay pag peke ba yung video? Ibig sabihin, wala na po yung akusasyon kay Pangulong Marcos na siya ay gumagamit ng droga. Hindi lang po si Pangulong Duterte yung nag-akusa niyan, di ba? Pati po si dating Senador Cositing na kababata o kasama niyan lumalaki, mga sa sosyalan, no, si Nikki Cositing. Yan po. Ano po yung batayan natin? Kahit yung iba sa atin ay hindi buo yung paniniwala doon sa video, iba naman po, no? Dapat malinaw po sa atin lahat na hindi po yung video. Kailan lang ba lumabas yung video? Nung 22 lang. Pero yung pagkakaalam po ng marami sa atin, talagang ang Pangulo ay yun nga, no, ayon po kay dating Pangulong Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin po muna natin. Alam nyo kanina, habang dinidiscuss natin tong Pogo, yung pagbaba ng Pogo. Dami pong no? So nagsabi sa inyo na palit brand lang, palit brand. So pinanood ko po, may nagbigay po sa akin ng link. Nagugustuhan ko talaga kayo, no? Talagang menos kayo. Eto kayo, kaya lang alam nyo yung pinaniniwalaan ko mga link, yung mga legit, yung mga galing sa dyaryo o kaya galing sa mga TV station, yung pwede nating i-quote, no? Katulad kanina, may nagbigay po sa akin yung pong guest ni Ted Filon, itong si Laguesma, yung secretary po ng kasi yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko mag-gets talaga kung ano yung sinasabi nyo na Pogo, pero hindi mababan yung Pogo dahil magpapalit lang ng pangalan, no? Oh, yung pong kaya lagi kong sagot, hindi ko talaga kayo magets. Bakit ibaba ng Pogo pero hindi mababan dahil nagpalit lang ng pangalan? 'Di ba paulit-ulit tayo? Na ano na nga ako, ano ba yung hindi niyo maintindihan sa sinasabi ko? Hindi yan yung usapin. Kahit na anong pangalan niya, Pogo pa rin siya. Okay. Nilinaw po yan ni Laguesma, no, sa palatuntunan ni Ted Filon. Nang ibig sabihin ni Pangulo, nauna na yung rebranding eh. Ito pala, yung 40 plus na binigyan nila ng lisensya, IGL ng tawag. Kasama po ron, ang maganda po ron, nilinaw, nakasama yung dito sa Cavite. Kasi parang yan ang pinaka-famous no, yung nasa Cavite, yung Island Cove. Hindi ko alam bakit tuwing pag-uusapan yung Pogo, yun kagad yung Island Cove agad. Okay. Sa madaling salita, IGL, sila pa rin po yun. Pogo pa rin yun. So yung pagbaban po ng Pogo, kasama po yung tinagurian ng IGL. Malinaw na po Pinaliwanag po yan ni Laguesma.
Kaya pinaghahandaan na nila yung mga mawawalan ng trabaho dito po sa sa IGL at /Pogo. Okay. Ganun din po, yan din yung sinabi sa interview naman ni Sherwin Gatchalian na yung tinatawag na IGL, hindi po palusot yan na ire-rebrand nila tapos hindi na ban dahil hindi naman sila Pogo kundi IGL. Kasama raw yun sa pagbaban. Kaya yung paliwanag ko kanina, same, hindi naman yun yung actually, hindi yan yung dapat natin problemahin. Ang problema natin, hindi po yung ban ba yung Pogo, hindi. Meron tayong 300 existing illegal Pogo operating nationwide. 300 plus. Ban na yun eh. Kumbaga, dati na yung hindi inaalaw eh. Pero ang katotohanan, ayon sa PAOK-CC, nag-exist sila. Ngayon, idadagdag nyo yung legal, yung katulad sa Island Cove, legal siya. Idadagdag yun sa ibaban. Ngayon, kung sa mukhang mas malaking problema, ganun talaga. Nadala sa nadala sa palakpak eh. So, malinaw po yun na, so ang usapin po, hindi po yung na magre-rebranding lang sila, lusot na, hindi po sila pwedeng makalusot kahit IGL nang tawag sa kanila. No? So kung sila po ay IGL man o Pogo man ang tawag, ban pa rin sila hanggang December na lang sila. Ang problema po natin dyan, hindi naman po lahat ng sinasabi ni PBBM napapangatawanan. Ayun yung una, di ba? Ang dami na po sinabi. Sinabi po 20 pesos na bigas. Sinabi rin na 1 million pa bahay. Sinabi rin na maghanda na yung mga smuggler, yung mga hoarder. Sanay na tayo. Natutuwa kayo dahil ganyan din natuwa last year doon sa smuggler at hoarder eh. Wala pong report ngayon na nahuling smuggler at hoarder. Paulit-ulit lang ba kayo matutuwa sa sa mga tawag o sa mga sinasabi ni PBBM? So tama ho naman pagkakaintindi nating lahat. Kasi yung kanyang mensahe. Okay, ang importante po, yung matupad dyan. Kung ano yung pangako. Tsaka isa pa, pinalala nila yung Pogo situation na parang yan yung pinakamalalang problema ng Pilipinas. Kaya pagdating po, di ba? Nakita nyo yung build up sa Pogo. Maski itong nung hindi sila hindi nila masiraan sa kung ano-anong issue yung mga Duterte, nag-ship sila pare-pareho sa Pogo. Yung pala yung purpose ng pagpopogo rin ng para i-announce ni Pangulong Marcos na ibaban niya yung Pogo, magpapalakpakan, may highlight. Highlight po eh. Highlight lang po yung masyado pong ang habol. Kumbaga sa NBA at sa boxing, ang habol yung highlight lang, yung dinakdakan ka. Okay. Highlight. Yun eh. Pero walang sustansya. Mahilig lang sa highlight. Pero sa totoo, wala naman sustansya yung mga sinabi. Okay. So, malinaw na po yung Pogo. Ngayon, ang tanong ulit, ang dami nating hindi narinig. Ulitin ko na lang pangatlo ko na to. Yung pangunahing problema ng taas ng presyo at saka baba ng sweldo na yun yung gusto ng mamamayang marinig, walang solusyon. May sinasabing may sinasabing mukhang solusyon pero yun nga mukha lang.
Oo nga, hindi nga siya nagpunta. Iba po yung pangako sa joke. Hindi niya na pagkakaiba yung pangako sa joke eh. Joke niya po yun. Umami na nga na joke eh. Okay, balik po tayo. Isa po sa mga hindi binanggit ng ating Pangulo sa kanyang SONA, Maharlika Fund. Ano na nangyari sa Maharlika Fund? Nakita ko lang eh. Kamakailan lang parang nagpunta pa si First Lady kasama yung mga taga Maharlika Fund sa Middle East. So the fact na hindi po binabanggit yung Maharlika Fund, wala no? Hindi nabanggit no? Yung hindi pagbanggit sa Maharlika Fund, nangangahulugan po yan na walang nangyayari sa Maharlika Fund natin. Walang pumapasok na investor, wala ring plano kung ano na gagawin sa Maharlika Fund. Sayang yung pera, sayang. Alam niyo yun? Kung nasa bangko lang yan, kumikita na po yan. Diba? Galing yan sa Land Bank, galing sa DBP. Kung pinanatili nila sa bangko yan, kumikita na yan. Pero dahil tinanggal nila dun, wala naman palang malinaw na gagawin. Yun talaga kitang-kita yung mga kapalpakan. Ngayon, ganun din yung ginawa sa kinuha rin sa nilagay naman sa unprogram fund. Yung ang dami na po nagkaso diyan sa may pondo ng PhilHealth. Okay, aabangan po natin 'yan. Okay, punta na po tayo ron, no? Malinaw na po sa atin 'yun, ha. Yung IGL tsaka Pogo, isa lang 'yun, ine-expect natin na ban na po 'yun. Punta na po tayo rito sa isa. Parang, yan, peke naman pala yung akusasyon nyo. Ganito po yung sinasabi ng mga BBM, peke naman pala yung akusasyon nyo. Alam nyo, matagal ng akusasyon kay Pangulong Marcos at matagal na rin po siyang hinahamon ni Pangulong Duterte. Di ba? Unang maisog rally pa lang, narinig na namin yan. Nakanganga ako nung sinasabi ni Pangulong Duterte yan. Una niya sinabi yan. Tapos naghamon siya na magpa-drug test tayo sa Luneta. Ang tagal na po nung unang maisog rally. Di ba? Hanggang ngayon. Hindi po kami yung dahil lang dun sa nilabas na video, tsaka lang kami na meron. Hindi po, matagal na po. Kaya hindi po yun yung sinasabi ninyo na yan yung dahilan kung bakit kami nananawagan ng kasi yan yung gusto nilang palabasin eh. Nung napatunayan daw na fake yung video, sabi lang nila yan ha. Naghamon naman daw tong mga Duterte supporter na magpa-follicle test. Matagal na po. Unang maisog pa lang. Hindi po ngayon. Hindi po hindi po nakabatay yung panawagan ni Pangulong Duterte. Hindi po yan nakabatay sa may video. Pulburon. Di ba? Pulburon? Linaw lang po namin yan. Kami naniniwala kay Pangulong Duterte. Marami naniniwala kay Pangulong Duterte. Hindi dahil may nakitang video. Before pa makita kailan lang yung video eh. Kailan ba nagsimulang tawagin na bangag? Buhat no nagsabi si Pangulong Duterte sa unang maisog. Kaya kahit po walang video, yung sinabi ni Pangulong Duterte na nakita niya, presidente dati yun. Merong intel report. Bilang presidente siya dati, yun yung batayan niya. Kaya nga ang hamon niya standing. Hindi po yung video lang ni Maharlika yung pinagbabatayan na matagal nang hinihintay.
Ako po, never ako naghintay ng video. Di ba hindi natin dinidiscuss yan? Pero hindi ko po sinasabi na kung hindi po ako, wala po akong kamalay-malay. Hindi po ako eksperto para magsabi niyan. Na yan ba'y peke o ano. Pero madali lang po yan eh. Sa husay po na mambudol ng mga to, pwede po sila, dito nga lang eh. Meron dyan sa comment section nyo, babasahin ko lang oh. Ano sinabi nung nakaraang araw, nung bago mag-SONA? Boss Bad, breaking news. Nag-resign na si ganun secretary. O hanggang ngayon, secretary, nag-announce ng ano. Di ba? Ang dami po mambubudol eh. Hindi po kami basta-basta naniniwala. Pero pag galing po kay Pangulong Duterte, bakit hindi mo paniniwalaan? Duterte supporter nga kami. Kung may lalabas pang ibang ebidensya na nagpapatunay sa sinasabi ni Pangulong Duterte, i-welcome namin yan. Pero hindi dahil sa kung saan. Dahil sinabi to ni Pangulong Duterte. Kaya naghahanap kami ng katibayan. O, ngayon, inulit na naman ni Pangulong Duterte sa pahayag niya. Mahirap yan. Papasok tayo sa digmaan tapos ang presidente natin hindi tayo sigurado. Yun yung sabi sa sa may statement ni Pangulong Duterte. Okay, speaking of statement, eto na po yung iniintay natin. Basahin lang po natin bago po natin pagpaliwanagin. Pagpaliwanagin. Pwede natin mapakinggan yung sinabi ni Marbil kasi nasa PTV4 eh. Pag mga government station, pwede. Kasi, putya, government station yan. Hindi tayo makaka-copyright yan. Okay, ito po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte para malinaw na po yung mga katanungan ninyo. I confirm that on July 22, 2024, an order was issued by the Chief of the Philippine National Police relieving all of the 75 PNP Police and Security Group personnel that were previously assigned for my protection. So meron pong 75 dati na naka-assign kay BP Sara. Hindi po yan, no? Ililinaw ko lang, 75 po yan kabuuan. Hindi po yan kada may lakad si BP Sara, 75 yung nakasunod sa kanya. Pwedeng nakakalat po yan, yung 75 na yan, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ganyan yung paliwanag niyan. Tapos, pag napunta siya ron, nasa region na ganyan, may sasalubong na sa kanyang mga pulis doon, etc. Okay? May nagtatanong kanina, iba pa ba yan doon sa Vice Presidential Security Group? Iba po to. Ito po, police. Yung sa BP Security Group, na pagkakalam ko, pinasok na uli sa Presidential Security Group. Sundalo naman po yun. Okay? Ito po, police. Tuloy natin. I want to assure the public that this order will not affect my work in the Office of the Vice President. Tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho upang makapaghatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga liblib o undeserved communities sa ating bansa. I do hope, however, that with this latest directive, the Chief PNP will hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country, and that even fewer shall fall victim to various criminal activities. Okay. No? So yan po yung pahayag ni Vice President Sara Duterte. May banat pa siya no. Total tinatanggalan niyo ako dahil ang sinasabi niyo kulang yung police force. Sana
hindi ko na marinig na nagbalik na uli yung mga droga sa kani-kaning komunidad at yung paglaganap ng krimen uli sa Pilipinas. Yun yung hamon niya, no? Okay. So, eto talaga, kung ako si BBM, maiinis ako, talagang manggagalaitin ako. Bakit? Pagpalagay na natin, di ba? Alam na natin yan, hindi na tayo good. Hindi na good si BP Sara Duterte tsaka si BBM. Wala na talaga, no? Wala na talaga. Okay. Ngayon, moment ni alam niyo yun, moment sana to moment sana to ni BBM, 'di ba? Sona eh. Dapat ang pinag-uusapan, Sona, BBM, Pogo. 'Di ba? Moment niya eh. Ang gastos. Ginastosan pagkain pa lang 20 million. 'Di ba? Ito po ang pinakatanging araw na siya naman sana yung sentro. Siya dapat yung sentro ng balita eh. Alam niyo sa Twitter ngayon, yung mga sinabi paliwanag ni BP Sara, yung laman ng Twitter, maski lahat ng dyaryo, maski lahat ng ano. Kung ako kay BBM, talagang magagalit ako sa mga ano ko eh. Kung sino man ang nakaisip. May hinala tayo kung sino yung nag-isip niyan eh, di ba? Alam mo yun, moment ko to eh. Bakit binigyan nyo na naman ng chance na makapag-moment si BP Sara? Doon pa lang tuwan-tuwa na ako eh. Kasi ang gastos ng ginawa para once a year na lang ako magkakaroon ng moment. No? Na ako yung magiging sentro ng balita. Yung mga sinabi ko, ang hihimay-himayin. Yung mga sinabi ko sana ang, di ba? Sa totoo lang, yung sinabi ni Sara Duterte kung bakit hindi siya atin, hindi napansin, di ba? Alam na natin yung purpose ni Sara Duterte pero hindi nakaagaw ng moment. Kasi syempre, kahit ako interesado ko, ano yung sasabihin ni BBM? Alam niyo yun, yung nagmo-moment ka, biglang may aagaw ng moment mo dahil binigyan nyo ng chance si BP Sara. Ngayon, ang laman na naman ng balita, walang ka-effort. Tinanggalan nyo ng security, police security. Yung Duterte ba ay mananahimik? Hindi naman mananahimik eh. Pero tatama lang natin, may security pa rin po siya. Wala na lang ang police. Militar na lang po yung Office of the Presidential Security Group. Yun na po ang magsisecure kay BP Sara. Pero imagine niyo, halos wala naman talagang epekto yun. May gusto lang pong manutil kay BP Sara. Yung susutilin lang ba? Yung maaasar lang kasi hindi naman po pwede na mawalan po yan ng security. Alam niyo yun? Gusto nyo lang sutilin si BP Sara. Wala naman. Hindi po kasi pwedeng walang magsisecure sa Vice President. Nakahanap pa ng pambanat si BP Sara dahil sa ginawa ninyo. Inconsciential. Wala po pwede pong hindi nyo gawin eh. O kaya yung timing nyo, pwedeng sa ibang araw man lang. Para si Pangulong Marcos, nagmo-moment sana. Siya muna sana yung sentro ng balita. Hindi nakatiis yung mga sutil eh. Bida kami. Lulubusin na namin. Naku, eto na, tatanggalan pa rin namin. Alam nyo, eto si Marbil, ngayon ko lang siya nakita na umikot-ikot para magpaliwanag tungkol. Ang dami pong niyang pinapaliwanag. Lahat po ng media ngayon, nagpapaliwanag sila. Bakit tinanggalan si BP Sara? Pakinggan nyo po yung paliwanag. Kaya kailangan sa PTV4 lang para... under anymore sa amin, no? It's under the Presidential Security Command. And
what you're doing right now, especially kung sa NCR na kulang-kulang. Yung number one, no, yung ng Vice President under anymore sa amin, no, it's under the Presidential Secret Command. And what you're doing right now, especially dun sa NCR na kulang-kulang ng mga tao natin, we have to, nagbawas po kami ng mga tao na hindi naman nila kailangan. Even mga generals namin, yung mga retired generals namin, we have to get all our people. Kasi sabi ko nga, ang competition for everyone, policeman, there's about 500 police na kailangan mo. And tignan nyo yung mga police natin, especially kahapon, hirap na hirap. And these people cannot work anymore. Diba? Pwede na pwede sila. Sino papalit sa kanila? So ito po, we are trying to get other people na yung mga hindi kailangan. Eh, hindi naman yung part na sabi, tinanong naman namin hindi naman po naman kinausap po ng PSPG natin, yung chief of staff ng ating Vice President, na yung mga tao natin. Kasi marami na sila Hindi naman mostly sa part po ng military. Kasi ano po yan, Presidential Security Command ang nagbabantay po ito sa with the President and it's more of yung military. Kami it's just a complement and we have enough complement po. So we have to ask them. We ask them, we don't believe that's the wrong term. Hindi po namin believe. We ask them na pwede namin ilipat. So nilipat po namin kailangan po sa NCR. Marami po kami tinanong. Okay. Kita nyo po yung katwiran. Hindi lang po sa Vice President, marami po kami tinanggalan ng pulis kasi kailangan namin ng pulis . So kung hindi naman nila kinakailangan, alam nyo, debatable yan . Kailangan ba na security ng Vice President? Natural. Mas marami kang security dyan, mas okay. Lalo na ngayon na nabalitaan natin na pinagtangkaan si Donald Trump. Ibig sabihin yun nga, napakarami na security nun . Sa harap ng maraming tao nabanatan pa . Hindi nyo po pwedeng katwiran na hindi naman kailangan ni BP Sara ng police security. Di ba talong-talo? Kaya nga, yun yung sinasabi ko no? Wala kayong panalo dyan sa katwiran ninyo. At si Sara Duterte bilang magaling na tao, naka-score na naman ng mga Duterte. Alam nyo po, kung sino man po yung nakaisip niyan, di naman po si Marbil siguro lang yung nakaisip niyan. Meron pong nag-utos kay Marbil. Pwede nyo namang stay lang dyan. Wala naman. Hindi naman po kawalan sa pulis yun. 75 sa buong Pilipinas. 75. Kung hindi nyo po pwedeng sabihin na kulang, di lalo na po ngayon. Kung seseryosohin po si Marbil na kulang po ang kapulisan, bakit hindi po magdagdag ng pulis? Ang daming budget para sa ayuda, bakit hindi tayo mag-hire ng mga pulis dahil kulang daw? Di ba? Kung hihimayin natin yung mga sinasabi ni Marbil, ang dami niyang inamin na problema ng kapulisan ngayon. Kulang ang pulis. Sino magpo-provide ng pulis? Kukuha na lang ng mga tao? Vice President, tatanggalan mo ng tauhan na nagsisecure sa Vice President dahil kulang ka ng pulis na dadalhin mo sa mga krimen. Tapos sasabihin mo, hindi naman niya kailangan. Kailan po hindi kailangan mag-secure yung Vice President? Lagi po. Hindi po ba? Kung paano po natin tinitreat yung President, ganun din ang treatment natin sa security sa Vice. Kasi anytime pwede maging presidente yan. Kaya kung sino man po yung nakaisip niyan, natanggalan ngayon, panahon ng SONA si BP Sara, talagang baka mga lihim, baka lihim na galit kay PBBM . Kasi sa totoo lang, agaw eksena talaga. Agaw talaga sa eksena. Ako, tuwan-tuwa ako . Putya, imbis na BBM ang pag-uusapan ng lahat, mga sinabi ni BBM, wala na po. Ano na pinag-uusapan? Bakit tinanggalan ng police security si BP Sara? Walang ka-effort, walang 20 million na pakain, no? Actually, hindi nga umati ng SONA.
nakipaglamay nga, tapos bibigyan nyo ng chance. Tuwan-tuwa po yung mga propagandista, basta ganyan. Yung mga marurunong po sa propaganda, nako, ansaya. Kaya ako nung nabalitaan po siya, talaga mahina talaga. Mahina po talaga yung nagde-deliver para kay Pangulong. Moment niya na eh. Moment na ni Pangulong Marcos to shine. Di ba? Bigla mong bibigyan ng chance si BP Sara na ano pa yan partida pa. Hindi pa nila in-interview si BP Sara. Partida pa. Statement pa lang yan. Binasa natin. Pag nakita nila si BP Sara ngayon, siyempre magpapaliwanag yan. May mga ano na naman yan. House of Cards, no? May mga designated survivor na naman yan na moment. Blunder. Blunder po yan ng gumastos ka nga ng arangya-rangya nga. Lahat ng forma, maganda naman ang delivery ng speech. Di ba? Mga siguro, pakiramdam nila, siguro mga isang buwan pag-uusapan tong speech mo. Sikat na sikat ka, isang buwan, ikaw lang ang laman ng balita. Puche, isang araw pa lang, biglang si BP Sara na kagad yung bida ng aagaw ng moment. Yan ang gustong-gusto ng Pinoy. Inaapi nyo kami. Yan, inaapi po. Sumasagot lang si BP Sara. Patuloy pa rin sa pagtatrabaho kahit tinanggalan na ng police security. Ha? Pero in seriousness, no? Ano po nilalagay ninyo sa hindi po katwiran yung hindi naman kailangan. Kailan pa po hindi kailangan? Mas maraming security, mas okay. Kahit ba meron ng PSG, meron pa rin pong sariling police. Mas marami pong protection, mas okay. Hindi po pwedeng hindi kailangan. Hirap na hirap po ba? Mr. President, ang dami mong pinagmamalaki. Pulis pala kulang. Mag-hire ka ng pulis. Kaya pala tinanggalan si BP Sara dahil hindi ka raw nag-hire ng pulis. In-expose mo pa si Pangulong Marcos na kulang ng hinahire ng pulis. Ang daming ginagasto sa ayuda ni Tambi, ni Martin. Bakit inuuna yung pamimigay ng kung ano-ano ni Martin? Kulang pala pulis natin. Bakit inuuna ninyo? Ngayon, umaangal yung mga kapulisan. Kulang pala sila. Kaya pinag-ano na lang, umaangal yung PNP chief. Yung mga bantay daw sa zona, wala nang kapalit. Grabe pala, kawawa naman. Nakikita po natin, nag-zona po si Marbil. Hindi po pag-uusapan yung 20 million. Teka, tignan natin kung meron pa tayo bago. Alam kong kayo ay marami na kayong gustong sabihin. Tignan ko lang, baka meron pa tayong nakalimutan dito sa mga tinantosan natin. Ito po, ganito po, parang tapos ko na to kanina, natalakay ko na yata, wag na yan. Bilang pagwawakas po, ito yung sinabi po ng isang bishop.
Maganda, meron tayong ganito eh. Pagwawakas po, pakinggan natin. Yung number one, no, yung security. Tapos sabi ni Bishop Perez, Yung mga hindi pumalak, nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran ko kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. ang sarap, no? Ay, hindi pa pala. Magsasalita at kikilos. Kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino? Alam mo, during the COVID. Okay. Ano yan si Willie Rebillame? Narinig niyo ba yung sinabi ni Bishop? Di ba? Okay. Sana po yung sinabi ni Bishop na magpakita na tayo ng lakas, no? Para gusto na nating ibalik ang isa pang Duterte, ang Duterte sa pamumuno. Hindi po si Pangulong Duterte muna. Hindi na po si Pangulong Duterte dahil medyo mahina na eh. Yung anak. Okay, yan lang po mga kapatid.